Let us open our Bible on Psalms 91 verse 11. Praise the Lord. For he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways. Ayan. Minsan sa buhay natin, nakakaligtaan natin i-consider o i-acknowledge yung mga angels ng Diyos na nagbabantay sa atin. Sometimes we cannot notice or consider or remember. Pero ito po talaga ang totoo. Ito talaga ang totoo. Hindi ho ito sabihin natin exads, hindi po natin sabihin ito, it is just a fairy tale or it is just a myth na, alam mo yung mga story na parang totoo, pero myth lang pala. It is just a cunningly devised fables. But angels, na sinabi dito sa verse na ito, na nagsasabi, He shall give His angels charge over thee. You know what is charge? They are given commandment to protect you. They are being commanded by God to guard you. That is charge. Di basta-basta. For He shall give His angels charge over thee to keep thee in all your ways. Imagine that. Saan ka makakakita ng security na iingatan ka sa lahat ng iyong mga ways? Pag sinabing in all your ways, whatsoever you do, wherever you go, whatever challenges, whatever situations, sabihin mo na lahat. The angels of God are being charged by God to keep you safe, to guard you, to protect you all the way. Na, consider natin yan. Alaala niyo yung mga pangyayari sa mga aksidente. Ayan, si Brad Silio, nagkwento yan sa akin. Pastor, praise the Lord. Na-aksidente ko. Nabanggaan ko o usak kasakyanan. Perting guba sa sakyanan, nakabangga na ako. Pati yung bumper na lagpot. So that is an indication of the impact that it was a kusog, malakas kung baga pa. O noon sa mangka, murag gihimo man sa Ginoo nga slow motion. Murag wa ra may nahitabo nako pati sa akong motor. Why? Angels of God are charged to protect you. Praise the Lord. Yung anak ko si Elijah, hindi pa yan na aksidente ng ganong klaseng aksidente. Mabilis magpatakbo yan. Akala mo walang kinikilalang karsada. Tumakbo pa naman ng 140 kilometer per hour dyan sa Mintal papuntang downtown. Di sa bilis ng takbo niya, pagdating ng Green Meadows dyan sa crossing, may Jollibee dyan eh. Merong van na service ng mga yung nagtatrabaho sa call center. Siyempre, umuwi yan sila ng gabi na. Galing siya dito sa simbahan eh. Sa bilis ng takbo niya, yung van, biglang nag-decide na papasok doon sa Jollibee. Galing siya sa downtown. So, salubong sila. Si Elijah going to town. Yung namang van from the town going upward way to Mintal. Dumaan ng Jollibee siguro, sabi ng mga pasahero, daan muna tayo ng Jollibee, mag-drive-thru tayo, gutom kami. Si Elijah, hindi napansin ng driver. Ikaw, magtakbo ka ng 140. Yung nasa harapan mo, hindi yan makanotice sa iyo. Pero ikaw, na-notice mo, pero ang bilis mo makarating doon. So yung driver, lumiko. Si Elijah naman, wala na siyang magawa. Salpok siya doon sa bumper. Pa! Lipad siya. Lumipad talaga si Elijah. Ilang metro. Doon siya nabunggo sa parang merong poste dyan na
karatula siguro yun o signage. Doon siya nabanda. Pero habang lumilipad siya, nakatawag pa siya kay Jesus. Jesus. Tingnan mo, buhay pa si Elijah. Kung hindi, sa angel ng Diyos, patayan. Pero, hindi, sinabihan siguro ng Diyos yung angel, oy, saluin mo si Elijah, pero wag lubos-lubos ha, partly lang. Gusto ko bigyan ng disiplina yan, para di na yung magpatakbo ng malakas. Timing mo lang na masugatan yung paa niya at madislocate konti para mag-suffer siya, para hindi na. Ngayon, dahan-dahan na mag-drive. Praise the Lord. Ganun. Ako, naka-experience ako ng sa ministry dito sa Makati. May nag-request sa akin na demon possess, na i-cast out yung demons sa katawan niya kasi pag umaatake, nawawala sa sarili. Tapos dumudugo yung katawan niya. Alam mo yung Marshall Island, taga Marshall Island na babae, Pilipina, nakapag-asawa doon ng mayaman. Pumunta dito sa Pilipinas para magpa-exorcist. Alam niyo yung exorcist, i-cast out. Sino nag-exorcist sa kanya? 7 priests, 7 pari. Nag-cast out. Walang nagawa. Hindi na napalayas. Kaya kung napalayas pa yun, hindi na dumating sa akin. Tamang-tama, papunta ako ng Manila to apply UK visa. Nagkita kami doon sa hotel na doon sila nag-check-in. Doon kami nag-casting out. Alam mo, pinakita sa vision, kasi itong mga angels, they are spirits. Kaya nga sinabi sa Bible, they are ministering spirits. Hindi mo makita yan sa natural eye. May dala akong visionary. Nakita talaga. Sabi niya sa akin, Pastor, pinakita ni Jesus sa akin yung pumasok sa katawan ng babae, black dragon. Tapos yung mga gasgas sa katawan niya, buntot ng scorpion ang pinakita. Ayun, nag-prayer kami. Cast out, nag-ikot-ikutan kami doon sa room, hinahabol ko yung black dragon para lumayas na ng lubos. Tapos sabi ng visionary, Pastor, merong red dragon na gustong mag-reinforce sa black dragon. Nagtulungan din yan sila eh. Meron din silang reinforcement, meron din silang mga support ng mga kasamaan. Kaya nga yung mensahe kahapon, we are surrounded with a cloud of witnesses. Marami yan sila. O anong nangyari? Papasok na sana dito sa bintana, papunta dito sa atin. Kaso, habang nandoon pa siya sa nandoon pa siya sa air o sa nakahang pa siya doon sa space, may dumating na kabayo na puti, may sakay na puting angel, sumalubong sa kanya. Sila na nag-away, hindi na nakarating dito at napuksa ng angel of God. Tingnan mo. Ito palang pagkakasting out of demons sa mga invitation sa atin, hindi lang natin nakikita. Angels are watching us because they are being charged by God to protect us. Praise the Lord. Ilang beses na tayong nag-cast out ng demons, ilang beses na tayong nag-sanctify ng mga bahay, nag-cast out, ilang beses na tayong nag-cast out ng mga demon possessed. And by the grace of God, they were delivered. Don't you know, we have assisted with much angels. Hindi lang natin nakikita. Ganun. Kaya, salamat tayo. Basahin natin. Kanino niya yan? Saan at kanino sa mundong ito utusan ang Diyos ang mga angels to guard? Basa. Psalms 34 verse 7. Praise the Lord. The angel of the Lord encompasseth round about them that fear Him and delivereth them. Yan. See? Merong particular person na inuutusan ang Diyos. Inuutusan ng Diyos ang mga anghel niya. Ito sila ha, ito sila. Ito yung gwardiyan mo ng husto. Huwag mo silang hiwalayan, huwag mong ipikit yung mata mo, lagi kang magtingin sa kanila, proteksyonan mo sila. Kasi itong mga taong ito yung nagbibigay sa akin ng
kasayahan. Itong mga taong ito yung nagbibigay sa akin ng kalugod-lugod. May takot sa Diyos. Privilege pala masyado pag ang tao may takot sa Diyos kasi ang angels of God will be commanded by Him to protect you. Yes! Kaya itong takot sa Diyos, hindi lang ito sabihin mo na parang natural lang. Hindi. This is very privileged. Malaking privilege. The angel of the Lord encampeth round about them that fear Him, fear God, and delivereth them. No, hindi lang basta palibutan ka lang, tingnan ka lang. Muragog ka ng pinilosopo nga istorya. Sir, ngihi lang ko, sir, tanawa lang niya akong bagha. Nya gikawat, gitanaw lang in taon pod. Pag-abot sa tag-iya, sir, nawala lagi akong bag, nang hidwi ako nimo nga mangihi ra ko niya, pakitanaw lang. O wa man kaniingon nga bantayan, tanawon man lang. Di gitanaw ra pod nako samtang gikawat, kay mo may imong gisugo. Pero ang mga angels hindi lang yan to watch us, to deliver us at the same time. Praise the Lord. To watch us and to deliver us. That is their task and mission sa mga mitakot sa Diyos. O di maganda, masarap mitakot sa Diyos. Kasi yung ministering spirits, the angels of God, are being commanded to watch over you, to deliver you. Napaka-sarap na gano'n na klaseng status. Basa pa, Psalm 71, verse 3. Praise the Lord. Be thou my strong habitation, whereunto I may continually resort. Thou hast given commandment to save me, for thou art my rock and my fortress. Ayan. Kayo ang aking matibay na tirahan, habitation, whereunto I may continually resort. Pag sinabing resort, di ba pag may birthday, merong anniversary, karamihan, pumupunta sa resort. Bakit? Anong meron sa resort? Kumpleto na doon. May tulugan, may liguan, magandang sceneries. Yan ang resort. Imagine that. Ang Panginoon, pag siya yung ating ginawang kanlungan, refuge, nag-submit tayo sa Kanya with a perfect submission, siya yung ating strong habitation that we will continually resort. Pag sinabing resort, tuloy-tuloy yung pag-stay mo dyan. Thou hast given commandment to save me. Nag-utos ka para iligtas ako. Hindi lang pala angel ang utusan niya. Basta nag-utos siya, iligtas ka. Now, angel lang ba ang inuutosan ng Diyos to save us? Hindi. Pwede niyang utusan ng animals. Tingnan mo si Prophet Elijah, iligtas sa kamatayan sa gutom. Ligtas siya. Inutusan ng Diyos yung raven na maghain sa kanya ng pagkain. Mag-utos siya. Ang dami niyang utusan. Ano pa? Pwede niyang utusan yung clouds, magpayong sa atin to save us from the fervent heat. Pwede niyang utusan yung ulan. Kung sakaling meron tayong krusada, meron tayong mission, pwede niyang utusan yung ulan to save you from wet, para hindi ka mabasa at hindi ma-cancel. Dami niyang pwedeng utusan. Praise the Lord. Utusan niya ang tao. Noong panahon ni Pastor Samuel Gabre, wala na silang pamasahe pa uwi. Merong anak ng Diyos doon na gitara na ng gitara, praise ng praise sa Panginoon Diyos. Sabi niya, anong ginagawa niyo dito? Parang marami man kayo. Yun. Nag-donate siya ng malaking pera para makapamasahe si Pastor Samuel Gabre, pati yung mga Inutusan niya yung tao to save them. See, ang dami niyang pwedeng gawin. Thou art my rock and my fortress. Kayo yung aking matibay na pundasyon na bato at ang aking
fortress. Kaya pag sinabing fortress, maalala ko agad yung Fort Santiago. Ewan ko kung nag-search na kayo sa Fort Santiago. Yung tinatawag na Fort Santiago, dyan sa Manila. Anong history niyan? Makapal na wall na ginawa ng Philippine government noon para to avoid the enemies to enter Manila. Pag sinabing fortress, makapal yan na depensa para hindi ka ma-invade ng kaaway. Ang Diyos, siya yun. Salamat tayo sa Diyos. Ang dami ng mga masamang espiritu na pinalayas natin. Protektado tayo ng Diyos. Praise the Lord. Hindi pa naman basta-basta yung mga ginagawa ng mga masamang espiritu na yun. Pumapatayan din yan sila. Pero bakit pag tayo magpalaya sa kanila in the name of Jesus, sumusunod sila? Umaalis sila, umiiyak sila, sumisigaw sila ng aray, aray, aray. Aalis na kami, aalis na kami. Bakit? Takot sila. Hindi dahil kay sino tayo, meron tayong Diyos. Our fortress. Praise the Lord. They cannot attack us successfully because God is our rock and our fortress. Si David, namatay na lang yun, 110 years. Ang daming gira ang naranasan niya. Kahit isang pana, kahit isang bangkaw, kahit isang sugat, walang nangyari sa kanya. Because God was his fortress. Joshua, ganun din. Umabot lang ng 115 years of age. Grabing gira ang naranasan niya. Pero wala talaga ni isa na sugat nangyari sa kanya. Because God was his fortress. Pastor Samuel Gabre, kinuha na lang yun ni Lord Jesus. Naalaala ko yung nag-preach siya doon sa Polomolok. Nag-pray siya ng mga masakitin. Merong tao doon na hindi niya alam masama pala ang gusto. Gusto pala siyang saksakin. Si Jesse Minayo, the right hand man of Adan de las Marias of Jadjangkas. Na pinakamalaking ranch. Mayaman masyado. Yun ang right hand niya. Kasi ano yun guns ni Adan de las Marias. Sa guns niya, yung leader si Adan de las Marias. Yun yung ni pastor na encounter. Yung pala, ang gusto niya lang, pag may mga taong pumupunta dyan sa Polomolok, pinapatay niya o sinasaktan niya. Siya ba, para bang nagpapakita siya ng gilas na, oy, ako ang maton dito. Pakilala kita, sino ako. Ayun, dumukot ng dagger dito sa likod niya para saksakin niya si pastor. Nagpakunwari ba na may sakit, magpa-pray para makalapit kay pastor. Pinarihan naman ni pastor. Nakapikit si pastor. Malay ba ni pastor ano nasa isip ng tao na yun? Pero ang angel nakaguard kay pastor, charged by God to watch over you. Pagbunot ngayon ng kanang kamay, nagtaka si Jesse Minayo, may pumipigil, sinusulyapan niya, wala naman tao. Kaliwa na naman, pagbunot naman, may pumipigil, pagtingin niya, wala naman tao. God will charge His angel to protect you. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaya siya yung fortress po natin. Yung mga anak ng Diyos dito sa Bible, have they experienced with similar experience with the servants of God like Pastor Samuel Gabre? Like us? Yes. Basahin natin. Sino? Basa. Daniel 6:22. Praise the Lord. My God had sent His angel and has shut the lion's mouth, that they have not hurt me. For as much as before him innocency was found in me, and also before thee, O king, have I done no hurt. Yeah, si Daniel na may takot sa Diyos. Never done any amiss or wrong with the king. But yung mga nainggit sa kanya na second and third president, dahil siya yung first president at that time, gumawa ng decree, pinapapirma sa hari, para lang mapahamak si Daniel, talagang na-serve ni Daniel yung parusa. Kasi di man makaya ni Daniel na i-exchange niya yung relasyon niya sa Diyos
sa kamatayan. See? Hindi niya kayang exchange. Sure death yun eh. Pakain ka sa leon, hindi ka mamatay, patay ka talaga. Pero hindi niya pinagpalit yung takot sa Diyos sa ganong klaseng parusa. Ngayon, naparusahan siya, tinapon siya ngayon sa lion's den. Siguro sabi ng second and third president, sino bang in charge sa pagpapakain ng mga lion? Ako, sir. Huwag mong pakainin, ha? Within 1 month. Gutom na gutom yung mga leon. Kasi ang intensyon nila, plano na. Pakain doon si Daniel. Pero anong nangyari? Anong sabi niya? Pagtanong sa kanya ng hari na nag-check sa kanya, Daniel, your God delivered you? Yung Diyos mo, nagligtas ba sa iyo from the mouth of lion? Sagot ngayon si Daniel, my God hath sent His angel and hath shut the lions' mouths, that they have not hurt me. For as much as before Him, innocency was found in me. May takot siya sa Diyos eh. So innocente siya. And also before thee, O King, have I done no hurt. Hindi kita hinakbangan ng ipahamak kita. Kung basahin mo ito, nakakaganda. Sabi ng hari, Daniel, Daniel, God save you. Tapos pinakuha si Daniel. Sa galit ng hari, yung second, third president, pati yung pamilya, yun ang sinabi na, itong mga taong ito, silang itapon doon sa lion's den. Tinapon talaga. And the Bible says, hindi pa nakarating yung katawan nila sa ground, ubos na. Yung mga leon na pinagutom ng husto para biktimahin si Daniel, the angel of God was able to shut their mouth. Siguro ang reaction ng mga lions doon, gusto nang magkain, naglaway-laway na ba kay kaon, makakaunon na kay Daniel. Di ba sila kabuka og baba, saan nila pagkaon. Basig igo lang sila nagsimhot-simhot kay Daniel. Karon nakasimhot silang Daniel, di man sila makabuka sa ilang baba, ni samot kagutom. Pag-abot ron sa mga kaaway, paghulog, kini. Perting dakuha sa ilang baba, kabuka na ta sa atong baba, kanawa man ta kabuka atong isa ka tao, labon kining daghan, nakabuka man ta, hudto nato ni puslan man gutom na kaayo. Ganun man yung lion, pag pinagutom mo, hindi na yan hintay ng karating ka pa sa ground, ang baka na ka, anak. See, walang angel sila to protect, yan mahirap. Kaya, tinan mo si Brad Chris noon, na-aksidente yan. Nag-drive yan ng elf niya. Meron tumawid na lasing. Pag ganun-ganon diyan banda sa Banate. Alam mo yung Banate? Bakit tinawag yun na Banate? Kasi ang road niyan from Jensen, pag ganun, pababa. Pagtapos ng pababa, paakyat na naman, padabaw. Kaya Banate, naging expression niyan. Kasi pagbaba mo, paakyat. Bay, habang paubos pata, Banate, kay pasakan na ni. Muna, tawag Banate. May lasing doon, ang lakas ng takbo ni Brad Chris. Yung lasing pa ganun-ganon. Tapos magtawid na sana, umatras pa. Nalito ngayon si Brad Chris, ano ba itong taong ito? Imbis patawid na, umatras pa. Pagtawid niya, dumaan ako doon sa likod niya para di masagasan, umatras. Ikaw driver ka. Anong gawin mo? Likayan na nimo siya, kay paabante siya, umatras siya, di papunta siya doon sa nguso ng sasakyan mo. Giprenohan ni Brad Chris og pinakalit. Kurag nakatama og bitin. Kisa may tao mo tama og bitin nga, di mo iduot pag-ayo. O kaya urag nakatama og aluhipan. Pagpilit yun, pag-break karon sa sakyanan, tuyok man ang sakyanan. Diri pagid siya sa bangin na pabor. Ang sakyanan daw ni Brad Chris, pag
tuyok ang unahan sa iyahang sakyanan, nilampas na sa karsada, digto na sa bangin. Kung bakit hindi nahulog si Brad Chris? Umikot lang yung sasakyan, pabalik sa Jensan. Imbis padabaw siya, paghinto, pa Jensan yung kanyang direksyon. Eh kung hindi ang angel nag-hold sa kanyang sakyan, di ba hulog na siya doon sa bangin. See? Kaya, mapalad pag may takot tayo sa Diyos. Praise the Lord. Walang nangyari kay Daniel. Ano pa? Ang angel hindi lang magbigay sa atin ng protection, magbigay din ng instructions. Sino dito sa Bible na they need someone to give them the instruction? Kasi hinahanap na sila ng ano eh. O kaya mayroong tao dito na may gustong gagawin. Pero ang will ng Diyos, hindi iyon. So binigyan siya ng guidance. Basahin natin. Sino yan? Matthew 1:20. Praise the Lord. But while he thought on these things, behold, an angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. Yan. Kasi iniisip na ni Joseph, hiwalayan si Mary. Nung nabalitaan niya na buntis, sabi ni Jose, naku, disloyal pala itong papakasalan ko. Betrothed na sila eh. Sakit naman ito. Meron palang sikretong relasyon ito sa ibang lalaki. Mabuntis ba yan kung walang lalaki? Ito nag-isip ngayon si Jose. As a righteous man, hindi niya gustong public hayagan yung paghiwalay niya para hindi iskandaloso. While he thought on these things, an angel of God nag-reveal sa kanya, Joseph, huwag mong hiwalayan si Maria dahil ang pagbubuntis niya ay sa banal na espiritu. Hayaan mo muna siyang manganak. Huwag mo siyang galawin at tuluyan mo siya. Tingnan mo, angel of God, nakipag-converse sa tao, what is the will of God? Praise the Lord. Sino pa? Basa Acts 10:3 hanggang 4. Praise the Lord. He saw in a vision, evidently about the 9th hour of the day, an angel of God coming into him and saying unto him, Cornelius. And when he looked on him, he was afraid and said, What is it, Lord? And he said unto him, Thy prayers and thine alms are come up for a memorial before God. Yan. Tingnan mo. Kay Joseph appeared in a dream. Ito naman appeared in a vision. I saw in a vision evidently about the 9th hour of the day an angel of God coming into him and saying unto him, Cornelius. And when he looked on him, he was afraid and said, What is it, Lord? And said unto him, Thy prayers and thine alms are come up for a memorial before God. Acknowledged by God by the revelation of an angel. See, Joseph through dream, Cornelius by vision, at meron pang isa dito na actual talaga siyang binisita ng angel. Basahin natin. Acts 12:7. Praise the Lord. And behold, the angel of the Lord came upon him, and a light shined in the prison. And he smote Peter on the side, and raised him up, saying, Arise up quickly. And his chains fell off from his hands. Yan. Alam mo si Peter, wala nang takas sana ito eh. Sure na ito. Tsaka expected na ng people at that time na siya isusunod kay John the Baptist. John the Baptist was beheaded. Pinutulan ng liig. Nahisiwala yung ulo niya sa katawan niya. Patay ah. It was begged by the daughter of sort na kaya nung daughter yun? Ha? Yeah, asawa sa hari.
Regalo ba? Parang gift. Ngayon, nung nakita na pinatay si John the Baptist, maraming taong masaya. Lalo't na yung mga taong against kay Jesus. Ang saya nila. Para din silang nagparty. Lalong na-boss yung utak ni Herod na yan. Isunod ko si Pedro. Takpan niya si Pedro kay ato ning putlag liog. Hudto na to ni sila. Hinuli si Pedro, kinulong para i-prepare pugutan ng leeg. Yung mga brethren, di pa rin nawala ng pag-asa, pray pa rin ng pray, pray ng pray. Yun na. Habang kapoy na kay si Peter, sige, og hulat sa, kano sa siya, putlag liog, nakatulog man siya. Pinukaw siya ngayon. Pedro, gumising ka. Pero nagtaka siya, yung mga talikala niya, nagkusa lang na tanggal. Pedro, sumunod ka sa akin, ha? yung sarado na prisuhan, wala mo talagang prisuhan na nilagay na prisoner na patayin. Kaya secure talaga yan, may gwardya pa yan. Biglang bumukala ng kusa habang lumalakad yung naglilid sa kanya. Sumunod ka lang sa akin, Pedro. Pag saan yung angel of God magbukas. Tapos yung mga gwardya hindi maka-notice sa kanila. Si Pedro man, sunod lang sunod. Walang imik. Ilang gates yon? 4 siguro yon. The last gate is leading to the city. Paglabas na ni Pedro, sabi niya, "Uy, kala ko panaginip." Totoo pala ito. Hindi pala ito panaginip. An angel of God rescued me. See, actual yun. Praise the Lord. Kaya ganun. Angels are true. Angels are watching those children of God na may takot sa Diyos. Kaya to God be the glory. Dito rin sa Bible, may pangyayari dito na takot na yung mga Israelites. Kasi wala na napalibutan na sila ng mga kaaway. Ngayon, ikaw, prophet of God, doon talaga magpunta yung hari to ask assistance in prayer so that whatever God's revelation, yun ang sundin ng hari. Ito namang assistant ni Prophet Elisha. Parang murag ka na bitang nawad nag-umoy ba sa kahadlok. So, i-encourage ka rin in-encourage ni Prophet Elisha. You know how Elisha, the prophet, encouraged his assistant? Basahin natin. 2 Kings 6:16 hanggang 17. Praise the Lord. And he answered, "Fear not, for they that be with us are more than they that be with them." And Elisha prayed and said, "Lord, I pray thee, open his eyes, that he may see." And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots and of fire round about Elisha. Ayan. Praise the Lord. Huwag kang matakot. My assistant, huwag kang matakot. Sa 185 Assyrian soldiers na yan. Mas marami ang nasa atin. And he is repairing the angels of God. Lord, open the eyes of this servant of mine that he may see that ours are so much comparing to our enemies. Binuksan ba yung mata ng binigyan siya ng vision. Pagtingin niya, napo ang mountains na palibot ng mga chariots, horses, and angels. See? Praise the Lord. Napakarami pala. Kaya angels are real. Ano pala? Para saan pala sila? Pasa Hebrews 1:14. Praise the Lord. Are they not all ministering spirits sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation? Yan. Di ba sila mga ministering spirits na pinadala para mag-serve, para mag-protect, para mag-guard doon sa kanila na mga iridiro ng kaligtasan? Sino pala magiging iridiro ng kaligtasan ng Diyos?
Di ba? Yung naniwala kay Kristo Jesus at may takot sa Diyos na hindi na bumabalik sa kasalanan. So, ganun. Napaka-importante yan sa buhay po natin. Kaya sa buhay natin, huwag tayong manalig sa allied forces natin. We rely on them. Ano tayo ng Amerika, allied natin yan. Huwag ka manalig dyan. Yung China, kaibigan ng presidente natin. No. Russia, no. Do not rely on any great countries. They are still human. But rely on God. He is more than enough. Basahin natin last verse. Isaiah 31 verse 1. Praise the Lord. Woe to them that go down to Egypt for help, and stay on horses and trust in chariots, because they are many, but in horsemen, because they are very strong. But they look not unto the Holy One of Israel, neither seek the Lord. Yan, kawawa ka. Manalig ka sa Egypt dahil marami sila. Manalig ka sa Egypt dahil high-tech sila. Hindi mo hinanap ang Panginoon, kawawa ka. They cannot do what God can do for you. Hindi nila kayang gawin yung magagawa ng Diyos para sa may takot sa Kanya. Kaya sa buhay natin, we must be thankful. And we have to appreciate, we have to claim, we have to pray angels. Kaya nga every time mag-alis tayo, Lord, let your angels protect us. Every prayer natin dito, we always claim angels of God to protect us. Because they are being charged or commanded by God to watch for our safety. Kaya they are not palamuti, dekorasyon na walang magagawa. They are not statues, hindi sila estatwa. No? Minsan may mga simbahan na paikot yung kanilang simbahan ng mga estatwa. Hindi yan. They are real. They are really moving, they have the power to protect us, to guide us, to instruct us lahat. Tingnan mo yung mga binasa ng mga verses. Kaya, let us always claim Psalms 91:11 and even the whole chapter. He shall give His angels charge over thee to keep thee in all your ways. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us all pray. Hallelujah. How great.